Ay, ito ba mga kababayan? Kung ito, si Congressman Egay Erice ayaw matanggal sa kanyang pwesto, ito namang si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Naku po ha, magbibitiw na raw si Senator Robin. Bakit kaya mga kababayan, hindi na kaya ng kanyang utak? Okay, so may pahayag po itong si Senator Robin Padilla sa kanya pong sariling account, mga kababayan, na kung saan po ay sinabi niya dito ayan, hindi ko mabasa kung paano to mahirapan talaga ako dito bahala na kayo pero may bad mga kababayan kung ito ay hindi ko mabasa ng maayos. Sabi niya dito, alhamdulillah, ako po ay nakatanggap ng pasabi sa aking kasamahang senador na meron daw po akong kaso. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maraming salamat po sa biyaya na binigay sa akin ng mga taong gumawa ng fake news at literal na binastos ang aking pananampalataya at naglatag pa ng kaso sa akin sa pagsasagawa ko ng kalima o tauhid sa oras ng pag-awit ng lupang hinirang. Katulad ng sinabi, hindi ko ipagpapalit ang pananampalataya ko sa politika. Hindi pagiging senador o anumang posisyon ang makakapagpatalikod sa akin sa kung tatanggalin ako ng kapwa ko senador dahil sa fake news at sa pangbabastos ng Rappler sa tauhid, maligaya po akong magbibitiw. Hindi na kailangan patagalin at huwag na natin palipasin ang Ramadan. Ang gantimpala ng persecution sa oras ng Ramadan ay niyayakap. Hindi na po ako kailangan pag-aksayahan ng panahon at resources ng Senado. May tama ka! Hindi ka na dapat pag-aksayahan ng panahon at resources ng Senado dahil wala ka namang silbi. Halak ka. Sabi ni Suzette Panol, labor ang drama mo! Sabi naman ni Maribel Mitra, forthwith, please Robin Padilla, lumayas ka na sa Senado, nagbubutas ka lang ng upuan, pinapasahod ka namin. Sabi ni Alan Mendoza, idol na kita pag ginawa mo yan. Sabi naman ni Eljo, tagal na yung sinabi yan pero umaasa pa din tayo na magre-resign. Ay naku mga kababayan, kapag si Robin Padilla ay nag-resign, sigurado maraming matutuwa. Dahil hindi na kami talaga mag-aaksaya ng panahon at resources ng Senado. Kaya ang ano dito, resign Robin now, mga ka-GP Natics. Bakit nga ba nagkaroon ng ganito? Dahil si Robin Padilla daw, yung kanyang ginagawa dyan, na habang nagdadasal po ng ating pambansang awit, mga ka-GP Natics, ay nakaganyan si Robin Padilla. Diba naging issue yan. Kasi dati sabi naka-FU daw yan. Naka-PACU daw siya. Pero hindi naman. Kaya lang mga ka-GP Natics, ang mali dito ay Robin Padilla para sa akin, bilang isang Pilipino, no? Pilipino ka naman, ang dasal, ano natin mga ka-GP Natics, tumutugtog ng ating pambansang awit, di sana sumunod ka. Hindi yung nakaganyan ka. Diba? Para naman kahit papano, hindi ka bastos-bastos ang tingin. 'Di ba? Sa'yo ng mga tao. Pero ito nga, nagagalit siya at binastos niya yung Rappler. May masakit na salita na binitawan itong si Robin Padilla. Kaya ngayon, mga kababayan, ang nakikita ko dito ay parang meron din siyang ethics complaint na natanggap. Magsasabay-sabay yan, yung ethics complaint ni Bato at yung iba pa. Bali 6 in total. Mga kababayan, kung sabi niya, kung tatanggalin siya ng kapwa niya senador, wag nang patagalin, wag nang patapusin ang Ramadan. Mag-re-resign na daw siya agad-agad. Sana nga, 'di ba? Mukhang aantayin niya pa yung desisyon bago mag-resign. Sabi ni Ma'am Jenny Ramos, magpapansit ako pag magbitaw sa Senado si Sir Jeep. Ba't ako magre-resign? Magpapansit ako pag magbitaw sa Senado si Robin, Sir GP. Ayun, kala ko sa Senado si Sir GP, wala naman ako sa Senado. May isang salita yan, ilang beses na yan magre-resign. Bakit naman kayo naniwala dyan, mga kababayan? Wala rin yung isang salita. Bakit kanyo?
Nung panahon po, mga kababayan, na silang mag-asawa, na sinabihan na hindi na raw tatakbo muli si Senator Robin Padilla bilang sa 2028 dahil hindi daw po niya tayo deserve, 'di ba? Hindi daw niya tayo deserve. Well, sa kabaliktaran, hindi natin siya deserve, 'di ba? Tapos kalaunan, nung nagdeklara si VP Sara Duterte na tatakbo bilang presidente at natanong siya, mga kababayan, kung mayroon daw bang kaisipan si Robin Padilla na tumakbo. Sabi niya ganoon. Kapag sinabi ni Tandang Digong na ako ay tumakbo, agad ko yang susundin. Kahit ako ay sabi niya ganoon, kahit ako ay walang hilig sa politika, tatakbo ako. Wala namang kahirap-hirap ang trabaho ng vice presidente. Spare tire lang naman yan. Sabi ni Best Randy, magpapa-ice cream daw siya pag magbitaw si Robin. Wala, malabo yan, guys. Tapos nung nagsabi siya na tatakbo daw siya pag sinabi ni Tandang Digong, nung nalaman niya na hindi siya yung, di ba nagbigay ng halimbawa si Sara, kung sino yung, nung tinanong siya, netong Manateros, kung meron na daw ba siyang napili, sabi niya nakapag-recruit na siya. Isang tao na magpapakulong sa mga magnanakaw ng gobyerno. 'Di ba? Alam niya na hindi siya 'yun. Mga kababayan, biglang sinabi niya na wala daw talaga siyang balak tumakbo. 'Di ba? Biglang nagbago yung isip. Pagluluto ako ng Balenciana pag lumaya, ano 'yun? Hindi ko nga alam yun. Hindi ako nakakain yan Pagluluto ako ng Balenciana pag lumaya si Robin, sabay tagay ng malamig na kabayong pula. Sabi ni JRS Channel. Uy, Ilonggo to si JRS Channel. Taga 1st District daw siya ng Iloilo. Kaya Janet Garin. Alisin sa pwesto si Robin. I doubt if Robin resigns, sayang yung salary niya. He will never do that. I totally agree with you, Sir Danny Taling. Ma'am Jody Zay! Long time no see. Tagal na wala ni Ma'am Jody, Mag-resign na siya sa Senado, ginagawa nilang kengkoy ang gobyerno. Correct. Kaso nga lang, mga kababayan, mukhang malabo yan na mag-resign si Robin Padilla. Pero maganda yung sinabi niya dito, Alam niya pala yun na siya po ay pinag-aaksayahan lang ng panahon at resources ng Senado. Diba? Uuwi si Kylie sa Amerika pag tumakbong vice presidente yan. Ay, sinabi niya ba yon, Sir Antonio? Nako. Magba-barbecue ako, GP, dahil kakain pala siya. Nagtatago ng barbecue sa dahig na kumakain ng barbecue. Oo nga, no? Sabi niya, hindi raw niya pagpapalit yung pananampalataya. Pero ako naniniwala, barbecue yung kinakain niya dun Okay? So ayan mga ka-GP Natics, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong hapon. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live stream natin. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, mag-like na po kayo. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, pwede rin po mag-subscribe na kayo mga ka-GP Natics. Okay? Malabo nga ag-resign dahita nga best actor. Isupay garod. Matakaw si Robin. Saan? Sa laman? Magpapakasal na ako, GP, pag nag-resign si Robin. Kanino naman? Kanino naman? Sabi mo, nung nakaraan, wala ka pang boyfriend. Baka bigla ka maghanap ng boyfriend, tapos biglang kasal ka agad. GP, hindi ko rin na-gets bakit bumaliktad si Rodriguez, sabi ni Ma'am Eva Narita. Hindi talaga siya bumaliktad, Ma'am Eva Narita. Si Rufus Rodriguez, ang nakita ko sa kanya, nililay daw niya yung predicate, lahat ng loophole. Para, kumbaga, iniahanda niya yung panel of prosecutor para yung mga loophole na nakikita niya ay mapaghandaan nila, masagot. At siya ay satisfied doon sa argumento ng kanyang estudyante na si Joel Chua, na nitong si Benny Abante, si Terry Ridon, si Lawrence Defensor ay nasa satisfied itong si Rufus Rodriguez. That is why, mga kababayan, siya po ay bumoto ng yes.
Hindi siya bumaliktad. Siya ay hindi kagaya ni Bong Suntay na sara-sara-sara talaga. Kahit wala na po sa tamang argumento, wala na sa hulog. 'Di ba? Si Rodriguez ay pinapakita lang niya yung kanyang pagiging matalino. Na itong labanan na to ay labanan ng utak. So, mapapaisip ka talaga. Kaya itong sila Chua, na kanyang estudyante, mga kababayan, ay nailatag yung tamang sagot. Kaya siya po ay na-convince na bumoto ng oo, na sufficient yung substance. Sir Leo, shout out. Okay. Sweldo mo nga, Robin, sayang lang galing sa tax ng taong bayan, lalo pa pag more resources pa. Kaya ano pa inaantay mo? Layas na. Okay? Okay, alam ko, in between ata siya, kaka. Hindi siya in between. Hindi, kasi tama, in between. Tinitingnan niya kung saan yung mas pagdating sa argumento, kung ano yung masasatisfied siya. Ganon. Okay? So, ayan ulit mga kababayan, maraming salamat. At next time ulit mga ka-GP Natics. Bye-bye! Shotgun wedding.